Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod. Shout out po sa lahat ng manonood ng video ito. Pagpapalain kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pinagpapalaan ng Diyos, patuloy kayong pagpapalain at ingatan hanggang sa buong pamilya ninyo. Shout out na po kay Kuyang Mambo Robles, kung tawagin namin Kuyang JM Francisco, na laging nanonood ng video kong ito. Si Anthony Tenorio ng Malolos. Pakinggan po ninyo ang babasahin ko. May babasahin po para sa inyo po. Ito, mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Sa episode 2:8 hanggang 9. Pakinggan po natin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yun po. Yan po ang binasa ng ating lingkod. Kung mayroon po kayong Bible sa bahay ninyo, basahin po ninyo para po mag-gets po ninyo na talagang binasa ko po, hindi ko po gawa-gawa lang. Ang kaligtasan po pala ng tao, hindi po mula sa sarili nating gawa. Ito po ay kaloob ng Diyos. Lagi pong sinasabi ng inyong lingkod na kung ang tao ay mabait lang at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ay hindi magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos Ama? Hindi po tayo magsasawang ulit-ulitin. Ang kalooban ng Diyos Ama po ay sundin natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa panahon ngayon po ay Kristiyano na tayo. Wala na po tayo sa pananampalataya ng Israel. Ang turo ng ating Panginoong Hesus po ang ating pamumuhay araw-araw at ating gabay. Okay po? Kaya po, kung mabait man tayo, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi tayo sumunod sa turo ng ating Panginoong Hesus, hindi po tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ayon po sa ating ayon po sa binasa ng inyong lingkod. Ulitin ko po nung minsan kong nasabi na may mga kabaitan po ng tao na pang sariling interes lang. Paano yun? Tulad ng mabait ka lang dahil sa work mo gusto mong ma-promote ka. Okay, sarili mo yun. Mabait ka dahil para bumilib sa'yo yung mga magulang at mga kamag-anak ng girlfriend mo o boyfriend mo. Okay? Sarili yun. Pang sarili lang. Mabait ka dahil may plano ka pa lang, dumami kaibigan mo, tatakbo ka pa sa politika. Sarili po yon. Yun ang sariling interest. Pero, yung kabaitan po ay the best. Yun na yung umpisa. Hindi po pwede na sumasampalataya ka sa Diyos, kagabi doon ka natulog sa kabit mo, tapos mamaya punta ka kasino. Hindi po. Kailangan po may lakip na gawa ang pananampalataya. So, mag-combine po yung dalawa na yun. At mabait ka, at nakikipagrelasyon ka sa Diyos, susunod ka sa turo ng ating Panginoong Hesus. Madali lang po yun. Ihiling natin sa Diyos Ama na pagkalooban tayo ng banal na espiritu upang magkaroon tayo ng gana na magbasa ng Biblia at alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po tayo umasa sa mga turo ng mga ating narinig. Pero pag mayroon tayong narinig na nagtuturo, pakinggan po muna natin kung talagang sa Diyos ba. Malalaman po natin sa Diyos dahil ang turo ng ating Panginoong Hesus, yun ang kanyang pinopromote, yung kanyang pinapangaral, ang turo ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, marami ngayon mga doktrina na mga hindi man sa Diyos. Malalaman po natin kung sa Diyos po, kung ang turo ng ating Panginoong Hesus ang maririnig po ninyo. Kasi po, ang marami pong nagtanong na Diyos ay pag-ibig pa. Bakit parusahan pagdating ng paghuhukom? Mga kasalanan, itatapon din ba sa impyerno? Kasi po, ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos sa langit, banal ang Diyos eh. Kaya banal din ang makakaapak doon. At tayo pong mga makasalanan, pagdating ng paghukom, impyerno po, dahil po, makasalanan tayo. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos nagpadala ng tao sa lugar na yon upang maghayag ng kanyang salita. Mangaral sa mga tao. Kaso lang minsan pinagtatawanan nilalait. Ay may tuyo yun eh. Kaya po, huwag po ninyong tingnan ang kabaitan ng tao na nagsasalita ang tungkol sa Diyos. Kasi po, hindi po tayo ililigtas ng kanyang kabaitan. Iligtas po tayo sa salita ng Diyos.
malaman po natin talaga kung tama ang kanyang turo. Kung may nagwasa siya ng verse, tapos basahin po ninyo para pagtugmain niyo kung talaga bang sa Diyos ba ang kanyang tinuturo. Tandaan po ninyo, ang sa Diyos, ang turo natin Panginoon Hesus, hindi maniningil yan. Walang iglesia po natin turo natin Panginoon. Ang iglesia po ng Diyos hindi naniningil. Kusang loob sa sambahan nila. Ang mga member dapat kusang loob. Biblikal din po yon. Sabi ni Jesus, kusang loob po na magbigay, hindi po ikapo. Gaya nung, ang ikapo, ibig sabihin ikapo, ikasampung bahagi, 10%. Wala na po tayo sa turo ng Israel po. Wala na po tayo sa turo ni Moises. Kristiyano na po tayo ngayon. Nasasabi pa tayo Kristiyano kung hindi naman tayo susunod sa turo ng Panginoon Hesus. Kaya kailangan po, para ganap tayong Kristiyano, sundin po natin ang turo ng ating Panginoon Hesus. Muli po, magandang umaga. Ang inyong lingkod, si Proy. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos kahit saan man kayo paroon.